During our last vlog, napag-usapan po natin na maaaring hindi po makakuha ng 8 MVP si Junmar Fajardo. During our last vlog, napag-usapan po natin na maaaring hindi po makakuha ng 8 MVP si Junmar Fajardo kung nasa era siya ng prime ni na Ali Pic, ni na Eric Meng, ni na Danny S, or even prime ni Asi Taulaban. And yun po yung sinabi ni JJ Helterbrand. And sinangayunan ko po naman at sinangayunan din ni El Presidente Mon Fernandez kasi walang nakumpetensya. So ibig sabihin na-dominate ni Junmar Fajardo ang PBA kasi wala naman siyang ka-level ng sa center position. So, may mga big man pero hindi po ganun kadominante lalo na sa center position kasi most likely ang mga nilalaroan ng mga big man natin, it's either small forward or power forward. Wala talagang legitimate center. And nag-tweet po si Chris Ross na 8-time MVP in any era. So, gaya po ng sinabi natin nung last vlog natin na we are entitled with our own opinion. So, most likely, we're gonna respect the opinion of Mr. Chris Ross kasi tulad niyan, sino nga ba si Chris Ross? Si Chris Ross ay kakampi ni Junmar. So, of course, hindi naman niya i-discredit si Junmar. So, as much as possible, i-praise niya talaga to kasi they are together for so many championships. And malaki din yung naibigay at naiambag ni Chris Ross kung bakit naging MVP si Junmar Fajardo. And at the same time, marami ring naibigay na bonus sa pamamagitan ni Junmar Fajardo kay Chris Ross. And yun nga, so ang masasabi natin, meron tayong top 3 kung bakit malabong makuha ni Junmar Fajardo ang 8-time MVP nung kapanahon ng 90s or even late 2000. Ang una is, yun nga, first is maaaring kakampi niya si Danny Ildefonso, diba? At saka si Danny Sigel yung panahon na yon. So imagine kung ang prime center ng San Miguel noon ay si Danny Ildefonso. So most likely maglalaro si Junmar Fajardo behind kay Danny Ildefonso. And alam naman natin kung ano yung kalidad ng Danny Ildefonso. Plus meron pa siyang Danny Sigel. So maghahati-hati sila ng minutes. And doon sa minutes na paghahati-hatian nila, most likely hindi makakapag-produce ng sobrang daming puntos ni Junmar Fajardo. And dahil nga nandun si Danny Ildefonso. Nandun din si Danny Sigel na first and second option ng San Miguel. And loaded ng talent yung San Miguel. Nandun si Olsen Racela during that time, Nick Velasco, Dorian Peña, nandun din si Hontiveros, nandun din yung mga likes ni Boy Bits Victoria. So, loaded ng talent. So, maaring hindi makuha ni Junmar Fajardo yung MVP na tulad na nakuha niya. So, pangalawa, iba yung generation ng mga players before at ng generation ng players ngayon. Kasi most likely, yung mga generational big man tumitira sa labas, hindi siya masyadong dominante sa ilalim kasi more on ang ginagawa nilang plays is more on movement. So hindi talaga yung katulad ng araw na ang ginagawa nila is may mga post, may mga isolation plays nakatulad ngayon. So at the same time, marami ang babantay kay Junmar na matitigas katulad nga ni Ali Pic. So, iba yung Ali Pic, diba? Iba rin yung Eric Meng, iba rin yung Asi Taulaban na sobrang bilis. And at the same time, if we're gonna compare the lineup, so ang San Miguel po kasi is star-studded, pero mas balanse yung dati. Kung formula sa pag-uusapan, nandyan si Benji Paras, nandyan si Vic Pablo, Jerry's Plana. So, kung pure foods, nandyan naman si Jericho Diniera, Alvin Patrimonio, Ray Evangelista, Ginebra, nandiyan si Marlo Aquino, Noli Locsin. So, kung halimbawa naman ang sasabihin natin, Santa Lucia, Jun Limpot, and Dennis Espino. And
And of course, yung token text, yung token text token text ngayon, pero Mobiline dati, si Taulaba, may Twin Towers siya, si Andy Siegel. Plus yung Jeffrey Carriazo. So, syempre, loaded siya ng talent. Alaska is more on systematic kasi ang Alaska. So, nagra-run sila ng not triangle offense, but meron din siyang triangle defense at the same time. Coach Tim Cone pa nung Alaska. So, alam ni Coach Tim Cone kung paano patakbuhin at known si Coach Tim Cone sa pagiging expert and sobrang master when it comes to defense. So medyo may hirapan. Lalo na kung balancing nga. So, ganun yung mangyari. Unlike ngayon, so alam natin, pag San Miguel, star-studded, Ginebra star-studded. So, ilan-ilan lang. Token Text, Magnolia, yan yung mga makikita natin na mga maglalaro talaga. So, expect natin. With compare sa other teams like Blackwater, Terra Firma, so automatic San Miguel yung laging papasok sa championship or playoff kasi hindi lang naman si Junmar Fajardo yung gumagawa. Unlike before, kung balance yung team, unpredictable. Hindi natin alam kung anong team yung papasok at hindi rin natin alam kung sino mag-best player of the conference. So, ngayon, alam natin agad. So, pag hindi mo halimbawa, tulad halimbawa ng Terra Firma, nandun si Stan, di ba? So, which is, siya yung kayang sumabay kay Junmar Fajardo. Pag hindi niya nadala sa playoff, tulad ng Terra Firma, so, I don't think na nanalo yung Terra Firma or Visa or wala siyang pinanalo. So, doon pa lang, laglag na yung pagiging contender ni Christian Stan Hardinger. Unlike si Junmar, bukod sa dominante siya, higit sa lahat, ang dami na nakapaligid sa kanya. So, Junmar is surrounded by different talented players. Nandiyan sina Terence Romeo, Lassiter, nandiyan si Chris Ross, si Jericho Cruz, nandiyan pa rin si CJ Perez na alam natin na sobrang explosive. So, predictable. So, kaya, most likely, si Junmar, kasi dun kinukuha yung MVP, dun sa team na nakarating ng finals. So, and lastly, yung, ang sinasabi natin dito ay, yung botohan, syempre. So, nandyan pa rin yung botohan. So, again, kahit maganda yung stats, kahit pares kayo ng stats, tapos nakita naman ng committee, ng mga co-players na deserving si Junmar. So, of course, yan pa rin yun. Magkakaroon pa rin ng botohan. So, yan yun. Yan yung mga, yan yung mga napapansin natin na maaaring reason kung bakit nakukuha lagi ni Junmar Fajardo yung MVP. Pero, yun nga. So, I think, medyo on my own opinion, so, maaaring hindi pa kuha ni Junmar Fajardo yung 8 MVPs na nakuha niya. Kung nasa era siya at naglalaro siya doon sa 90s and year 2000, yung late 2000s na batch ng mga players at saka teams. Mas balanse, mas maraming options at higit sa lahat, isa pa na nakikita kong reason is yung legal defense. So, of course, kung ngayon wala nang illegal defense, diba? So, pwede kang magkaroon ng zone defense. Pwede kang naka-zone, man-to-man at saka zone combination. So, si Junmar Fajardo, maaaring sa gitna lang siya, naghihintay. So, lahat ng missed shot, since yung dominant center, lahat offensive rebound, defensive rebound makukuha niya. So, unlike before na may illegal defense, so kailangan, hindi ka didistansya sa binabantayan ng player. Kasi, pag nagkataon, lagi ka mate-technical foul due to illegal defense. And isa yan sa reason kung bakit umaabot siya ng mga 15 to 20 rebounds or even 25 rebounds si Junmar Fajardo. And malaking bagay yan sa statistics ng isang player. So bukod doon, kung since malaki siya, pagka-offensive rebound niya, put back niya agad yung scoring. So magiging dominant player talaga siya. So though, again, we are not discrediting kung ano man yung narating ni Junmar Fajardo. I think he is the greatest all-time player ng PBA and so far wala pang makakapantay sa kanyang narating and sinasabi naman natin talaga na
na so far talaga siya yung GOAT ng PBA. Pero ganun pa man, with regards dun sa arguments na dahil hindi nga nangyari at never na mangyayari na magkakasama yung prime ni Junmar at prime ni Eric Meng na sa Asi Taulaba is mananatili itong speculation. And again, there's nothing wrong with any opinion. We are entitled with our opinion. So yun lang, and maraming salamat sa pakikinig. Thank you so much for listening, and thank you so much also for watching. Ito po ulit si Erwin, ang pambansang Batang Kalye ng Pilipinas. Welcome to Batang Kalye's Point of View. Bye-bye!